So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa... So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Akita rin natin yung isa pa sa mga kulay na available nitong unit na to. Ito yung Euromotor Griffin 180i. So tingnan natin kung gaano nga ba kaganda yung color variant na to. At makikita rin natin yung ilaw niya dahil nga naka-activate ang isang to at syempre masa-sound check natin ang isang to. So tara, ikutan na natin, samahan niyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos siya. I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash, all. So yun na nga, available ngayon dito, ngayong araw na to, itong Griffin 180i, kulay black and gray, yung combination ng variant niya, color variant niya. So ayan, meron tayo available dito. So last time na na-vlog natin yung blue and yellow, na-pull out na po siya. So ngayon meron silang bago dito na black and gray. So ngayon, ang bago ay makikita natin yung kanyang ilaw at masa-sound check din natin ang isang to. So tara, umpisa na natin, walk around na natin. Ayos na ayos siya. So syempre hindi na natin patatagalin, i-on na natin agad yung kanyang ilaw. So nga pala, ito yung kanyang remote. Yan, tsura, ayaw mag-focus. Ayan, yan yung kanyang remote. Tapos pwede natin siyang i-on. Push natin. Yun o. Kita nyo ba? Ulit natin. So meron siyang ilaw dito sa ignition. And pag in-on natin yan, yan ang makikita natin. So meron siyang colored display. Ayan. So makikita natin dito RPM, yung kanyang battery, check engine, fuel. So medyo empty na ang isang to. And then speedometer, odometer, meron tayong clock. And then signal light dito sa side, left and right. Ayan, dito naman. So wala tong hazard eh. So may mga nagtatanong, meron tayo kasi ditong menu. Ano daw tong menu na to? Ito ay flasher. Kita nyo yung ilaw? Ayan, flasher po yan. Sa mga nalilito, ayan, tingnan nyo, may mag-blink dyan. Ayan, diba? Flasher po yan. Okay. So tingnan natin yung ilaw. So bukod dito sa ilaw na to, yung kanyang headlight is ito yung itsura. Okay. So park light niya, ito yung kanyang headlight mismo, yung high beam, ito dito sa side. Okay, yan yung high beam niya. Okay. So yung signal light niya, yung signal light dito sa side, ayan. So meron siyang signal light, tapos meron pa siyang park light dito. So visible din yan sa gabi. And mas ano to, mas maganda rin na ganito yung itsura, no? Naka LED halos lahat ng ilaw nito. Tapos dagdag mo pa, naka projected lamp siya. Ayos, 'di ba? Napakaganda ng itsura niya. So pakita ko sa inyo kung paano siya pag naka high beam. Okay? Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. So ganun ang itsura niya kapag naka-high beam. And then sa taillight naman, ito naman ang itsura ng kanyang taillight. Ayan. So signal light, ito syempre, signal light niya. Tapos yung taillight niya, yan parang pa-X or parang katulad nung sa PCX, medyo mas maliit lang siya ng bahagya. Ayan. So patayin na natin. Okay. Yan, yung itsura naman dito sa kanyang front. Okay, dahil nga pogi na yung ating headlight, talagang maangas din datingan niya. Naka-telescopic fork tayo rito, naka-combi brake tayo rito. Malay naman natin sa mga darating na taon, maglabas din ng ABS na ito. Malay natin magkaroon din siya ng turbo. Malay natin magkaroon din siya ng iba-iba pang update para dito, 'di ba? So
Antayin natin yan. Pero ngayon, enjoyin natin yung motorcycle na to. Talagang humahataw, sumasabay. Uy, meron siyang sensor na mamamatay siya or pag ginagalaw siya. 'Di ba? So, ayan. Itsura natin dito, kulay gray na glossy. And then, matte finish na extension. Dito rin sa side na to, matte. And, naka-mugs ang isang to. Tubeless na rin. Cordial yung kanyang brand and yung size dito ay 180 by 14. Ito naman, naka single disc brake. Ito ay speedometer sensor to. Hindi siya ABS, malay natin, 'di ba? So naka combi brake, ayan, naka dual path caliper tayo rito. And dito sa likod, ayan yung itsura natin, yung datingan niya. Tapos yung pinagkaiba nito dun sa last time na vlog natin na isang kulay, dito naman ay red and white. Yung makikita natin dito sa Euro. Ayan, may Euro motor dito. Dito naman sa side, meron tayo rito kulay red na decals na Griffin 180i. Siyempre, meron tayo rito emblem ng Euro motor. Yan yung datingan niya. So, meron pa tong maliit na windshield. So, hindi nila kinakabit kapag hindi pa ipo-pull out. Okay? So, dito naman, yung ating gas tank. Yan yung datingan niya. Open natin. Ito yung seat. Seat and open. Ayan, seat. Tapos fuel, ito naman. Ay, yung ignition niya, ang ganda talaga eh. Keyless nga pala ang isang to. Ito yung kanyang remote. Ayan. Switches natin dito. Meron tayo rito idling stop. Park light, headlight, and off. Ito electric starter. Tapos lever natin. Ganyan na yung tsura. Yung grip natin dito, makapit. Tapos throttle, sobrang responsive. Tsaka mababaw lang oh. Okay, tapos dito naman, meron tayong set pala rito. Ayan. Alam ko, tinatouch lang to. Ayan. So, dito naman, yung kanyang lever din. Ayan, smooth lang din. Tapos yun nga, flasher. Hindi siya menu. Flasher. Okay, tapos high and low, signal light, and busina. So, busina check natin para at least malaman natin kung malakas ba yung busina na ito. Malakas yung busina. Goods na goods yung ating busina. Kahit hindi ka na magpalit, all goods na to. Ayan. Sa baba, meron tayo ritong Euro motor. Euro. Ayan. Tapos dito naman is meron tayo ritong ayan. So, USB charging port. Ayan. So, ready na yan. Pwede na tayo mag-charge dyan. Pag bumabiyahe, safe na yung ating mga gadget. Hindi tayo malulubat. Okay? Yung ating naman gas tank. Open natin. Ganyan ang itsura niya. So, safe din. Hindi to basta-basta malalagyan ng tubig or mapapasukan yung gas natin ng tubig. Ayan, kahit sa ulan. Tapos, isa sa mga magaganda rito, yung kanyang upuan. Nakaka-million seat na tayo rito. Tapos, maganda yung itsura. Tingnan natin. Ganito yung kanyang itsura. Ayan o, parang carbon fiber finish yung datingan niya. And then, may sandalan dito. Tapos, yung kanyang itsura nung leather, machong macho. Tapos yung lambot ng kanyang foam, maganda yung foam na ginamit dito. Tsaka hindi ito yung basta-basta masakit sa pet pag nag-long ride. Ayan. Tapos ang luwag dito sa ating OBR. Okay? So syempre, extension ng ating paa. Ito may padding pa to. Hindi lang nila nilalagay dito kasi para at least hindi madumihan agad. Ayan yung tsura. And then mayroon tayong Griffin na decals dito. Ayan. So, kanyang foot pegs. Ito yung tsura. Maganda rin. Tsaka malapad. Diba? Tapos mahaba siya. Kaya, yung tapak ng ating OBR is safe naman yan. So, yung ating radiator. Maganda rin yung cover. Ito yung tsura naman dito sa loob. Oh. Kita natin yung mga throttle body. Kaya kapag meron tayo i-adjust dito, madali lang din siya. Accessible naman siya. And meron tayong pangharang para sa putik. Meron tayong dual shock na may baso and then adjustable naman yan. Meron din tayong magandang rear fender or tire hugger. Okay? Tapos may swing arm din tayo rito. Magandang tambucho, bulky tingnan. Naka single disc brake, dual path caliper. Cordial din yung kanyang brand at yung size dito sa likod ay 120/70 by 14. Ayan. Signal light, nakita na natin yan. Plate light, meron din tayo rito. Reflector. And malapad yung ating
fender. Ayan. So, dito naman sa ating panggilid, wala tayo ritong kickstart, kaya monitor natin palagi yung ating battery. Lalo na kapag taon na natin ginagamit, mag-ano na kayo, bumili na kayo or mag-reserve na kayo ng battery para dito. So, meron tayo ritong side stand kill switch. Ayan, meron din tayong ganyan para sa safety features ng ating rider. Ayan. Oo nga pala, ito nga pala yung ating compartment. Tapos yung padding nandito nga rin pala. So parang kasya dito, half face siguro. And then ito yung battery. Safe na safe sa mga nagtatanong kung nasaan yung battery. And dito siya. So tagon-tagon naman siya. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. Yun. Okay? So, yan. Luwag, diba? So, yan. Ngayon naman is upuan natin. So last time nakapag bike pit na tayo nito, pero upuan pa rin natin para at least masakyan natin yung lahat ng kulay ng Griffin 180. So tara, sakyan na natin. Kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko ang motor na to. Ayos yan. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La la la, yeah. I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss, yeah. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha-cha-cha, I'm living in a daydream. Yeah, it may seem, but I manifest this every day. See, I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude. So yun nga, ngayong 2025, last time na upuan natin yung isang kulay, yung yellow and blue. At least ngayon may available sila na kulay black. So upuan pa rin natin para at least mapakita ko sa inyo kung ano nga bang itsura natin dito kapag 5'2" yung height, yung uupo sa ganitong motorcycle. So yung floor medyo naka-elevate ako ng konti, pero side stand muna natin. Try natin side stand. Yun oh. Pag sinide stand siya, yan ang itsura niya. Medyo nakakatakot lang yung sa side na yun. Pero yun na nga, ganyan ang itsura niya. Mukhang okay din naman. Tapos 5'2" ang aking height. Yun oh. Medyo ano tayo rito, alang tayo dito. Yeah, usad natin. Yun oh. So ganyan ang itsura niya. Ganyan ang itsura natin. Okay, kapag nakaupo ang isang 5'2". So tingkayad ako rito, sobrang tingkayad. Pero kapag naitayo na natin yung motorcycle, maganda na naibabalance natin. Yun yung importante doon. At least naibabalance natin yung motorcycle. Hindi tayo nag-aalangan kung matutumba ba tayo o hindi, 'di ba? So, ayan ang itsura natin. Naka-upright position tayo. Turning radius niya, sobrang lawak na isang to. Tapos yung shock niya sa harap, all goods yung shock niya. Yan, medyo may napapansin ako konti sa kanya. Mayroon ako napapansin na medyo umaalog eh. Pero dito sa likod, ayan, kita naman natin, 'di ba? Yung shock niya. So, ganyan ang itsura. So, ayan. Pwedeng pang long ride ang isang to, short ride, and syempre sa back ride. Kita naman natin dito na maluwag ang ating back ride natin dito. So, kung gusto niyo ng mas madami pang storage, pwede tayo maglagay dito ng top box siguro. Magpasadya na lang tayo rito kasi wala tayo ritong grab bar. Yun yung isa sa mga wala yung motorcycle na to. Pero ayan, tingnan natin, pakinggan natin, sound check natin kung gaano nga ba siya kaganda at gaano siya katahimik kapag sinound check natin. So, ayan, pakinggan natin muna.
So ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ni Mitsubishi San Rafael Branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Para at least, di ba, makapagpa-reserve kayo in case man na hindi available yung unit. So ayan, sana nakatulong tong video na to. Alamin na natin magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ayos. Siyempre pag sinenter stand pa rin natin yan, okay, ganyan ang itsura kung naka-center stand. Yun, no? Medyo mahirap, medyo mabigat, pero kaya. Ayos. So, ayun ang mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 108,900 sa presyo niya. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang price ngayong 2025? At para naman dun sa mga installment na naghahanap dyan, available din po sila na pakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung terms nila. Siyempre, meron niyang rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya kapag kinuha nyo ng hulugan? O mas maganda kung cash kung kukunin? Pero para naman dun sa lahat ng mga nakakuha na ng ganito, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano nga ba ang mga naging experience natin sa motor na to. Para at least may share natin sa iba, di ba? Ayos na ayos yan. So yun na mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.